Tapos ang fertilizer namin na isang ginagamit direct. Lahat ng cuttings namin nilalagay namin dito. Binubulok namin. Tapos binabalik namin sa halaman. Oh, okay. Oh, sa turo ni Jadam, parang lalagyan mo siya ng tubig, grass, leaf mold soil. Yung pagsagubat o yung yung nabubulok na Marami kasi microorganism 'yun. So, binubulok namin siya. Then, inihahalo namin siya dun sa fertilizer na ginagamit namin. Drenching to. Ang ratio namin, sa isang drum, 200 liters yun 10%. 20 liters yung binalalagay namin. Kasi, dun sa, yung Jadam kasi kanya-kanyang aral Oo. Aralin mo talaga. Gaano katagal yan dito? Dito, before pwedeng gamitin? 3 weeks pwede na Pero ito matagal na to. Kuba dagdag lang kami ng dagdag. Pwede mo lagyan ng kakawati yan? Meron kaming, hindi, ang ginagamit ko malunggay. Malunggay. Yung isa dito malunggay. Tsaka yung seaweed. Yung seaweed. Oo, meron ako isa doon yun, seaweed yun. So, ang mo lang direct, pag gagamit sila, kailangan magta-try muna sila sa isang halaman. Kahit yung sa wetting agent, may Jadam sulfur pa Huwag agad nilang ilalahat. Kasi nakaranas kami nun ginamitan namin, sunog ko, parang nasusunog yung mainit. Dahon. Pati yung mga hindi nagiging maganda performance. So, ang suggestion, mo siya. I-test mo muna. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ayaw mo sir, ibigay na sa mga naglulumi. Meron din, nagdadala din. Pagka yung, alam mo, pag mura kalamansi maganda kalamansi sa lumian Malalaki. Tsaka madaming magbigay. Pero pag tagmahal, isa lang. May tinatawag na butirik, yung maliliit. Yun yung mga class D. Yun lang yun. Yun ang Pag piniga mo gano'n, halos mo lang. Yun yung yun. Dito talaga, kumbaga dito sa Rosario, madami na nagkakalamansi ngayon dito. For the last 20 years. Pero ang market namin dito, hindi Manila. Dito na rin? Sariaya, tsaka Lipa, Tanawan. Yung Prosi. Yun sila dadali mo pa doon? Hindi, may namimili na Minsan, kami ang gagawin, tatawag. Sir, may kalamansi ka ba? Magtatanong ka sa iba, magkano takbo sa'yo? Para at least, hindi naman kami nagmamahal. Kung ano lang yung takbuhan, yun lang. Kaya nga nung, kailan bang yun? 2022, nag-attend ako. Mayroong discussion sa kalamansi. Unfortunately, hindi nagkaroon ng Q&A kasi delay yung meeting, yung seminar. Pinersonal ko ng tanong yung buyer. Ano yun kasi nagpe-present siya ng kalamansi Billions o millions nung dami. Pero kung magkakalamansi ka, alam mo na agad, kukumputin mo. Mura naman ito, 20 pesos per kilo. Ibig sabihin, minsan 15 pa. Yung bili nila yung pine-present nila. Tapos i-encourage mo lahat doon na, magtanim kayo. Parang kaya nun kami na lang kikita. Nag-usap kami, sir, magkano bili mo ng kalamansi? Kasi more or less alam ko na Sabi niya, depensa na agad, sir, namimili kami pag season. Yung August, September, yan talaga yung pinakamurang kalamansi Halos ipamigay di alam mo na barating ka lang din. Sasabihin ko nga sana, sir, wag mo na i-promote na para ka sa farmer. Hindi ka para sa farmer. Kasi yung mura ng bili mo Kung pwede yan, kung mag-contract growing tayo, 40, 50 pesos all year round. Di ba? Laban ako dyan. Pero kung yung sasabihin mong pinopromote mo, parang may mali. Kung nagkaroon ng Q&A,
magtatanong Yari talaga siya. ako. Tsaka yung mismo taga-DA, alamin nyo naman bago nyo, ibig sabihin, magtulungan tayo. Kasi ang hirap. Ganyan naman yung mga manufacturing talaga. Bibili sila Naiintindihan kung naman saan yung sila makakamura. Sabagay. Ng pinakamura. ako naging purchaser ako kaya kaya alam ko mas alam kong saan maghanap eh. Kumbaga naging trabaho ko 'yan. Nag-purchasing ako nung araw eh. Kaya saan mura? Alam mo paano magso-source, di ba? Ayun yung ano. Pero iniisip ko parang pumunta ako kay Paeng kasi gusto ko palang tinignan ko yung ano niya, yung black pepper, paminta. Iniisip kong mag-intercrop din. Pero challenge din yung market. Din. Baka magtanim ako mamaya wala akong dadalaan. Kasi at least ang paminta, sir, hindi kayong hindi matagal lang ang buhay. Hindi, matagal ang buhay. Oo. Habang buhay yun, pag basta Ang iba, ang sentro ng paminta dati yan. yung pruta, ay yung kernel, ilagay mo lang sa garapon, naka-tight, hindi sisingaw yun. Kaya nga. Isa yun sa tinitingnan namin na i-intercrop. Yung iba pinipreserve pa pero yun, ganun lang yung preservation niya. Basta naka-airtight lang. Yung mga paminta ko nga na galing kay Ibaan. Diyan madami sa Ibaan. Sasabihin ko sa Ibaan yung meron. 2 years na sa akin yun, hindi ko pa nauubos. Pero lahat sila naka-garapon. Kaya kami din pag gamit pa rin. sa paminta kasi pag bumili kami buo, hindi kami nabili ng durog. Kasi may daya yun. May daya yung durog. Kasama na yung stock doon. Yung hindi pa na-himay, yung ibig sabihin sa buo? Hindi, yung bilog-bilog lang. Yung peppercorn, di ba? Ayun, yun yung pamintang buo. Pag durog kasi doon sa mga plantation, halimbawa natuyot yung sanga niya, kasama na sa giling yun. Kaya pala ang kulay gano'n, yung brown. Sa Ibaan, marami dyan nagpapaminta. Ako din, buo na lang lagi. Naghahanap pa ako nung India na variety. Yun yung madami. Pero hindi masarap. Hindi masarap. Tagalog pa rin ang masarap. Kaso syempre, commercial, iba yung madami. Yung problema nga yung market eh. Diba? May napanood ako sa Vietnam, yung pepper nila, yung paminta nila, premium eh. Sila yung pinakamahal eh. Ang dami pala nila ini-export, parang 80% ba ng world market kanila? Talaga? Yung Vietnam. Na paminta? Oo. Wow. Ganun talagang iba yung di ba yung ginagawa ni Paeng, ganun din yung diskarte nila. Pero yung pole nila matataas. 16 feet ba? Matataas. Naghahagdan sila. Naghahagdan sila. Tapos halimbawa, yung poste, 4 na seedlings. Punong-puno yun. Kaya maganda. Dito lang punta nyo. Oo, kayo lang. Sabagay, holiday naman. Kaya lang. Ay, kumusta yung na-upload mo? Surely ganun talaga. Tapos na? Tapos. Pagka yung, sabi ko, siguro busy si Direct Body, walang uploading eh. Kundi nasa biyahe to, walang internet. Nagka-pandemic, nauso yung farm, no? Naubos ang pera. Na lupa. Pero maganda yung area mo dati doon sa Tanay eh. No? Gusto ko yung ganun, yung may Pero not too ilog. much naman. Too much. Para sa akin Talaga. Hindi ko kinakaya yon. Kaya nakakailang. Sabi ng mga pinsan ko sa Canada, sabi, buddy, hindi ko i-comment sa to ha. Tayo lang, tumigil ka na, hindi ka partner. Hindi mo kakayanin yung ginagawa mo. Maliit na lang yun sa Pero dalawa yung lote nyo dati doon. Isa lang. Isa lang ba yun? Isang may ko sa Yung isang pinuntahan na yung parang may maraming kawayan sa harap, yung Part yun. Sa taas lang part yun. yun. Pero wala kang matatamnan kasi doon. Kasi Oo nga, bamboo oo nga. forest yun. oo. Kaya nga, kala ko dalawa yun. May ginawa na kami. Part siya. Saka ang layo din nun, no? 2 hours din, no?
From the house, Marami natuto. 2 hours. Ang nakakatakot lang sa Marilaki pag weekend holiday eh. Ang dami nagmumotor. Oo. Ingat ka doon pag ano? Oo. Talagang grabe. Ako nagmumotor ako eh. Dati akong test rider ng motorcycle. Doon din ba yung Biro mo 2 weeks, tatakbo kami ng 10,000 kilometer. 2 weeks. 10,000? sa baras, ang dami din. Hindi pa yung big Tesla. bike. Hindi big bike dala mo doon, pan-tricycle. Ang mga magaganda rin dun. Meron pa kami dito. Wala ites. Requirement yun eh. Imagine mo yun. Yung sinasabi nilang Ironman, hindi obra sa amin yan. Sabi ko. Kasi kami pan-tricycle dala namin. Pero kumusta yung ano mo, yung online business mo? Ayos naman. Nag-ano kami, sir, na tumigil muna ngayon kasi kailangan kong lahat ng resources namin dito sa vlogging kasi ito yung kumikita Sa talaga. bagay. Bagay Ang hirap mag-develop ng business eh. Kung saan kumikita, Ako kung ngayon, mag-concentrate. yung anak ko na, na food tech, nasa FDA siya. Ang business niya dati, nagka-craft ng beer, nag-smoke ng ribs, Oo. naglalagay siya ng coffee shop, naging burger house, naging ano tawag doon yung huli niya? Shawarma. Dahil siya nag-work, hindi niya natututukan. Tapos, ngayon, sinara niya na lahat yun. Nag-e-edit siya ng video. Oo, editing nga siya. iba na yung video niya. Mas gusto na niya. Sino yung na-edit niya? International yung kanyang nag-accept siya. Oo, tapos may mga tao na siya. Sino isang beses may pinapakiusap ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, dalhin mo na yung kotse dito, magpalit kayo ng mama mo. Sabi ko, para makapag-practice siya. Sabi niya, wapo sa isang araw na, gagalit na ako. Sabi niya, 4 na oras na nga lang tulog ko eh. Hinahabol ko yung mga edit ko eh. Na-addict na rin. Kasi sa Marami nga nagpapa-edit na nasa US. Yung wife niya, apektuhan. parang Sa FDA eh. parang virtual assistant. Ganun. Per hour siya. Sabi ko, ba't nandiyan ka na? Dati, kung saan siya, nagka-craft siya ng beer. Kung saan siya nakakarating, nagsushow siya. Tapos sa Baler, nagtayo sila doon. Sabi ko, naku, mauubos ka dyan. Kasi wala ka naman dyan eh. Diba, nandun yung negosyo mo, dadalahin mo yung mga beer mo. Eh, ang hirap mag-craft ng beer. Lulutuin niya, nakita mo, pagod na pagod. Pag lulutuin niya pa kayo yun eh, bago niya ipe-ferment. Tapos, checkin niya kung ano yung alcohol level na gusto. O, ako naman, taga-tikim niya. O, tingnan mo. Ikaw malalim. Sabi ko naman sa kanya, hindi kasi ako mahilig sa beer. Hindi ko ma-appreciate yan. Oo, pero sige lang, paminsan-minsan, pag merong, kailangan, pinapagawa niya lang sa labas. Kasi kilala niya na yung mga gumagawa. Pero iniisip ko parang, maglagay kaya ako dito, pang ano lang, baga pag may bisita ka o yung per invitation, di ba? O gusto nila mag-inom na tahimik sila, craft beer yung iinumin mo. Tapos yung smoke ribs niya yung pulutan mo kung gusto. Sarap. Di ba? Kasi hindi pa rin namin alam ano gagawin namin dito. Ngayon, pahingahan lang. Pag may bisita kami, dito sila natutulog. Minsan yung mga kami, nagtatent sila dyan. Oo. Wala, lang. Pagka ng mga anak namin, ayun, naglagay ako nung Kaya kami nakabili above the ground na swimming pool na yun. Yung Cavite. Oo. No. Actually, mayroon din ako kaibigan na meron siya niyan. Tiningnan ko. Tapos nakita ko rin yan. Oo, mahal din. Hindi ka nagamit niya ba? Oo. Yung mga anak ko, kami, minsan, pag yung mga kaibigan namin, di ba noong December, malamig? January, sabi nung barkada ko, pwede bang makiligo dyan? Kung kaya mo eh. Sabi ko, kung kaya mo yung lamig. Ang dahon naman. Ayun daw. Kaya may bubong. Nilagyan ko ng bubong kasi problemang malaki yung pagtatanggal ng dahon. Mag-tour tayo, sir. Pwede. Sir, Ito na nabili namin to, Ano ba? meron na siyang meron na Mangga. siyang mangga. Actually 9 yan eh. Mga 90s pa to eh. Oo. Tapos ngayon, sabi ko sayang naman yung mangga.
Ngayon, pinaano namin, naghanap ako ng pwede mag-spray. Eh sabi nung isang kaibigan ko na nasa pesticide business, tayo na lang. Sabi ko, problema yan, hindi ko alam kailan mag-spray. Sino magbabalot ng... Hindi mo alam yung ano eh. Sabi ko, titingnan ko muna. Pagka natutunan ko sa kanila, baka pwede kong gawin after. Oo nga eh. Maganda dati. Okay ah. Kung mga apo ko dyan. Dati eh, walang intention eh. Nung nagka-apo, paggawa ka. Kailangan na yun eh. Yeah. Dahil ano, Sana kung magkaroon ng kahit Dami mo ano, sir? drum. Idodonate namin yan. Sa? Sa mga school, public school. Oo, sa frat namin yan eh. Oo, basta kung ano-ano ginagawa na service. Pero more, parang basurahan to. Basurahan to, basurahan. Idodonate namin. O, ito yung bagong open kong area. Ito, sir. Oo. Ang problema namin, sudden yung grabe init. Di namin na-expect na ganito. Oo. Ang kalabasa, nasisira yung ano eh, yung bunga. Nabubulok siya sa init. Siguro, nasiraan pa kami ng irrigation. Ito nasa 480 yung tanim kong kalamansi. Pero hindi kami nagpapalinis. Yung madamo, di ba? Kasi mainit eh. Oo. Kahit pa paano, nakakatulong Pang-mulch siya. din niya. Oo. Yung gagawin kong ano, doon yung gagawin kong ano, puro langka. Lahat to pinagbibili mo lang during the pandemic. Hindi. Dati na. Ito pamana to. Pamana. Yun, dati pa. 90s pa yun. Yung iba, 90s pa. Oo, yan oh. Hindi ko yung pinapatanggal eh. Ganda oh. Pink and ano, yellow. Iba-iba kulay yan eh. Oo nga. Wild lang, no? May tanim nga akong ganito, nakapaso eh. Maganda. Oo, may mga nagtatanim na ngayon na sa nagla-landscape. Oo. Ganyan yun nilalagay eh. Sa Thailand, ang gaganda. Ang ganyan Nakita ko nila. nga dun sa vlog mo. Tapos maliliit, no? Maliliit. Oo. Pero punong-puno ng bulaklak. Hybrid na rin eh. Hybridized nila. Actually dito mga... Ayun yung kalamansian namin. Yung isa na yun. May kaunti kaming baka. Mga 4 na piraso. Meron 4? ako. Oo. Anak na yung iba. Yung iba nabenta na namin. Pag kailangan ng tao. Pinadami mo yan, kailangan mo magtanim ng ano, Tama. kakainin. Tama na. Tsaka minsan ano eh, pag kailangan ng tao, sige, benta nyo. Kasi kasi iwi yan sa kanila dati. Oo. Eh, pag kailangan nila ng pera, ayoko nung, ang tawag nila dito, hubli. Ano Parang yun? i-advance mo. Yung babali sila. Oo. Dito tayo, sir. Na-advance na nila yung share nila. Ikaw na lang ngayon ang nasa ano. Nagdadagdag sa puhunan. Oo. Ako ayoko ng ganun. Kaya sasabihin ko sa kanila, hanap mo ng buyer kung kailangan natin ng pera. Kasi ako kailangan ko rin. Oo. Pero kayo mag-ano ng presyo. Then, Mas this maganda year, naman. medyo nagbago kami ng diskarte. Seryosohin talaga namin. Binay out ko sa kanila lahat ng iwi. Nagdagdag ako ng salary. Kasi hirap din talaga. Tatanim ka muna ng napier. Kaunti lang naman eh. Kaunti lang yung baka. Ayun, bagong panganak. Nabigyan ako ng tupa. Yung isa hindi ko pa nakuha eh. Ito yung Ano siya? Ito yung pangalan ng farm mo, sir? Bukid ni Anisha. Anisha. Bukid niya yun eh. Ako lang ang trabador. Kabakod? Oo. Sino nakatira dyan? Kasama ko sa farm. Dito. Kaya pala sabi ng mga anak mo, dami yung bahay. Dito muna tayo, sir. At sobra init. Meron akong lukot. Okay. Although challenge yan, sir, kasi nagpe-fertilizer kami eh. Oo. Yeah. Ito, yung nasa feral pa. Oo. Hindi lang siya dumadami ng ganun kadami. Kasi sigurado may nasasalanta eh. Ano pa? Yung mga stingless. O stingless bee. Stingless bee. Oo.
Ito yung main farm namin. 1 hectare to halo. Ano, 1 sakto. hectare. Oo. So, i-adapt mo yung Taiwan style. 1 hectare, ang laki. Yun nga eh. Ang laki ng 1 hectare. Actually, gusto ko siyang, iniisip ko kung i-convert ko ba siya sa langka. Kasi parang mas okay siya sa long run. Siguro pag yung medyo paano na yung kalamansi. Kasi ngayon pa lang magsisimula yung kalamansi ko eh. Oo. Yung pinadala ko sa yun langka, dito galing yun. Dito yan. Bunga na nito? Nagbubunga na yan, no? Ngayon, papadala ulit ako sa inyo. Mas masarap ang ABR Oo nga eh. kesa dyan. Oo, matamis. Ito kasi, di ba sir, yung comment ko, yung dulo merong paet. May pakla sa dulo. Matamis, tapos biglang sa dulo may pakla. Ang ABR matamis talaga. Meron siyang, nagtataka nga ako kasi supposed to be isang variety lang yan eh. Pero yung bunga niya iba-iba. Baka nagko-cross-pollinate siya. Kaya nga doon, bala ko, isang klase Isang lang. klase lang. Oo. Kahit yung ano eh, sa niyog, di ba? Oo, Dapat nagko-cross-pollinate din yan. nakita ko yung sa yung Quezon. pinicture mo, talagang kukunin nila yung male, di ba? Oo. Ubusin nila kasi Tatanggalin nila. sabi ko, di magko-cross pollinate pagka magkakatabi iba-ibang variety. Oo. Kaya doon kasi meron akong mga hybrid doon galing na ano ng Philippine Coconut Authority. Nakakuha kami. Si PCA, iba yung bago na yung sistema nila. Pag nagtanim ka, kailangan 50 mm. Pero kalahating metro, tapos kalahating metro yung lalim mo. Ayaw na nila nung traditional na pagtatanim. Tapos kukunin mo yung topsoil, hiwalay mo. Tapos tatanggalin mo yung lupa nito. Paglagay mo ngayon ng niyog, dapat lubog na. Tapos yung topsoil muna. Kasi daw nandun yung sustansya ng ano. Iilalim mo. Nandun daw ang sustansya ng ano tawag dito? Lupa. Oo, sir. Ayan, sir. Ikutan natin. Tara, punta natin, sir. Ayan, pakita Ano ko. to, sir? Dil, Ano yan? Feral. Lukot, yung stingless bee. Ano? Hindi ko ma- Yan yung galing sa wild. Effective din. Ayan, dyan sila nakatira. Galing kina Tricia, yung medyo maasim na honey. Maasim ang Yan honey yan. niyan. Oo, pero kung hindi ako nag-harvest ng honey eh. Bakit? Pinababayaan ko lang siya kasi nga nasasalanta sila dito eh. Ito, nung unang iniisip ko, kalamansi yan dito gulay. Ganun. Tapos may ilang kaming fruit bearing trees. Namumuha na yung mga ano mo. Pineapple. Di nakatuan ko naman, pineapple. Nag-intercrop kami dito. Yun ang isang malaki kong pagkakamali. Ang Kasi- tagal pala nito. Ha? 2 years pala to. Tapos ang problema doon, kasi power sprayer kami, sumasabit doon sa sumasabit sa kalamansi, sa pinya. Eh kaya hindi na namin masyadong. Ito 3 years na to. Ito. Oo, 3 years na to. Bago lang Ayaw mo itaprune. Tinataprune ba ang langka? itatapron ko na siya. Meron akong tinapron nandun sa likod. Hati lang siya. Oo, dito ko titirahin yan dito. Ito. Hanggang dyan ka lang. Oo, ito. Tanggalin ko lahat yan. Ito na lang. Oo, lahat yan. Nangihinayang lang ako sa kasi nagantay ako ng tagaraw eh. Eh nagbunga siya. Sayang. Patapusin mo lang. Oo. Marami na akong binago. Yan, may mga native akong manok. Actually, darag to eh. Darag to? May nagmix na lang yung iba eh. Ito, mayroon decalb na konti. Pinababayaan ko lang dito. Dito, nung nakuha namin, kalamansi na. Kalamansi. Oo, dati ng kalamansian. Sobrang init oh. Dito kami nagpapatubig dyan. Oh. Kasi nandyan na yung ano nyan. Ito, mga luma pa tong kalamansi na inabot ko. Nire-rejuvenate ko. So, titingnan namin kung ano yung improvement. Oo. So, tiwala lang sa mga tao dati. Dapat ang distance namin 4x4. Di syempre ako, sige gawin nyo lang. Lagi naman ako wala dito.
Tapos nung pumunta si Sir Emmy Show, ilalagyan niya nga ng drift. Nagsukat ako. May 5 metro, may 4.5. Sayang diba? yung ano. Wala ka na magawa, nandyan eh. Yan yung challenging, sir. Ngayon sobrang init. Ito, binuksan ko na tong bago na area. Ito, sir, ang kaibahan nito na tinanim ko, hindi to yung ordinary na seedlings na nakabag. Ito ang tawag nila nakapelon. Anong ibig sabihin nun? Ang seedlings niya, sir, nakatudling siya. Pag tatanim nila sa balete, nakatudling. Di ba? Nakaplat. Dikit-dikit sila doon. Pag umorder ka, kukunin nila yun doon. Ganun. Tapos yung saha ng saging, doon siya nakabalot. Maganda sana siya pag tag-ulan. Kasi ano yung advantage niya? Ang problema mo kasi sa kalamansi, pag nakabag, minsan hindi mo alam kung matagal na yun. Naggaganon yung nakapulupot na. Nakapulupot na. Ito hindi, kasi galing to sa lupa. Malalim nga lang. Mahirap lang ang management, sir. Kailangan talaga yung tubig mo, otherwise mamamatayan ka. Pero sa experience namin, pag naalagaan mo, maganda to. Ito, kakatanim lang namin to nung October ba? O November. Ang ganda na, oh. Hindi kagaya nun gagaling sa seedlings. Ito yung main farm namin. So meron akong, kasi lahat lang ng gusto ko, ganun. Dibangan, di ba? Ito yung mga fruit fly trap ko. Mali nga rin yan. Dapat pala nasa labas doon. Nasa labas? Oo. So yan, nagdidilig kami ng kanina, tapos na kami mag-drain, yung magdilig ng fertilizer. Bukas mag-spray naman kami. Dati pinapaubaya ko lang sa kanila, sasabihin ko lang, ganto ito gagawin nyo. Pero hindi nagagawa. Minsan pag tinanong mo, mali yung ginawa. So ngayon sinusulat ko na, o meron nang nakasulat na ito gagawin nyo, dapat ganito yung imimix nyo. Hindi ano mo talaga, hindi dikta mo talaga lahat. Oo, sir. Hindi pwedeng. O kaya nakuha na rin ako ng minsan ng tao na tutulong sa kanila sa dami ng trabaho. So nakapalibot kami ng niyog. Yung niyog namin yan yung nagmamakapuno. Oo. Ilang taon na yung niyog? Bago pa lang. Siguro simula 3 years siguro to. Matagal pa to. Ayan, dati ang dami namin pinya dito. Ang problema namin, pag nagpa-power spray, sumasabit. nangalabid. Tingnan mo, bitak-bitak ko. Diyan lahat ang tubig namin. Dati, saglit lang magpa-tubig. Ngayon, hindi ka nagpo-pruning sa kalamansi? Pagpo-pruning, biglang nagbulaklak na madami, sayang eh. Kaya hindi kami naka-pruning eh. Kumbaga, naka-ano siyang ganyan. Ayun yung irrigation namin yan, no? Oo. Kung saan kami magpapatakbo, bubuhayin lang namin. Oo. Nakasanga-sanga yan dyan. Kanyari, itong portion na to bubuhayin namin. Trabaho din, gastos din yung pag-maintain ng kanal. Di rin biro. Drip talaga, sir. Kaya gusto ko siyang i-drift. Ang sabi sa akin ni Sir Emmy, kung ano yung... Baka pwede mo pang singitan. Masyadong didikit eh. Pag nag-drip siguro kami. Hindi. I-trim mo to. Para sir? Para dumami, no? Konting sanga lang. Para Pero, hindi maganon. Dito kasi ang papatanggal ko yung matataas na yun. Kasi hahagdanin pa yan. Oo. Ang laki problema niyan. Every week nagpa-fertilizer kami. Dati doon sa sa lumang farm, sir. May lumang puno ng kinalbo ko yun. Nakita ko nga. Kinalbo ko yun. Ang daming binunga. O pag na-stress siya, Ang daming bubunga. binunga.
Worried nga kung anong parang nasobran ko yata sa prune. Tapos, Ako, ipupurun ko lang siya na ipupurun. Bahala ka kung ayaw mo. Tapos ngayon, yung rejuvenation, na-discover din namin yun na, gumaganda yung puno. Basta alagaan mo siya ng fertilizer. Kisa magsimula ka ulit sa bata. Kaysa sa bata. Tama. Yung piniture mo sa ano, no? Sa Sambuanga, no? Galing din yung diskarte. Pero mahirap dito ang ano, sir, eh. Ayun, wala kasi. Ang markot kasi ang lakas ng hangin dito. Wala kasing bagyo doon eh. Ang lakas, papatayin niya, bubunutin niya lahat yan. Ito, sir. Ito, pang-analyze ko to ng peste sa gabi. Kasi pagka gabi, di ba, pupunta dito yung mga peste. O, kalimitan dito white flies eh. Kasi pagka kumuha ka, tumawag ka ng technician, tatanungin ka, ano bang Anong insekto? Oo. Minsan hindi mo makita. Minsan ako dito gabi nagtitingin ako dyan. Gusto mo makita ano yung insekto. Anong klase. Maganda mga ganito lang sir, mga sizes. Oo nga eh. Kailangan lang ma-trim namin. Matrim pa yung nasa ilalim na hindi na Actually, naarawan. tatanggalin namin yung nasa ilalim. Tapos papaluwagin lang ng konti yung loob. Tapos ito, tatanggalin namin yung matataas na yan. Hindi siya bumubunga. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Dapat pag nakita mo yung tawag nila doon, router eh. Tuwid na tuwid yun na mabilis. Tanggalin mo na yun. Water sprout. Oo, water sprout. Hindi kasi yun Hindi bubunga yan. bumunga man kaunti. Tapos ang lakas niyang ano. Ito may mga pinapalitan kami direct. Yung mga hindi nagpe-perform ng ayos, palit kami ng palit. Kasi sayang panahon eh. Yes sir. Sayang ang resources. Ito ni-rejuvenate namin to. Lumang puno to. Minomonitor ko to eh. Ito. Parang bago na siya no? Oo, yun, pinutol namin yan doon. Ayun. Ngayon, bago na siya. Although na... Ayun, doon ka Ella doon sa side na yan. Doon ka sa kabila. Ayun o, ito yung original niyang puno yan. Yung mga may itim. Kasi pinanturahan ko yan ng ano eh. Ng may fungicide. So yan, nagdilig. Parang bago na siya no? So meron talagang... Ang dami namin bunga ngayon. Sana nga, kumita. Pambiling fertilizer. Mahal ngayon ah. Ngayon, kaso matagal pa to. Tagal Hindi, medyo mura ngayon. Nung last month, maganda. Bilis ha? Yan yung irrigation system ko, direct. So, iba-iba yung sanga. Andyan yung ano sir, yung pinaka-main. Nando doon. So, pagka, kung saan namin pupuntahin, doon namin dadalahin yung tubig. Yeah? Halimbawa yan, dito punta ngayon yan kasi ito yung open, sarado to, sarado. Kung papupuntahin namin doon sa side, sarado namin to dito. Bukas naman yun, bukas to. So makikita mo dito yung ano, yung main ko. Ito yung main irrigation ko. Yan. Ngayon direct yung sinasabi ko yung sa yung sticker. Ito nagkamali ako dito eh. Kasi mahilig nga ako mag-eksperimento. Ito, parang sabon to eh. Siya yung inihahalo namin. Ito ang tawag dito, Jadam Wetting Agent. Okay. Doon sa libro niya, ang recommended niya ay canola oil. Okay. Gamit ako ng palm oil, yun ang problema. Iba? May residue. Sabi ko, itry pa rin nila. Pero gumagawa ako ngayon ng nasa canola oil. Tapos ang fertilizer namin na isang ginagamit direct. Lahat ng cuttings namin nilalagay namin dito. Binubulok namin. Tapos binabalik namin sa halaman. Okay. Sa turo ni Jadam, parang lalagyan mo siya ng tubig, grass, leaf mold soil. Yung pagsagubat o yung ano, yung nabubulok na no. Marami kasi microorganism 'yun. So, binubulok namin siya. Then, inihahalo namin siya dun sa fertilizer na ginagamit namin. Drenching to. Ang ratio namin, sa isang drum, 200 liters yun eh. 10%. 20 liters yung binalalagay namin. Kasi dun sa,
Yung jadam kasi kanya-kanyang aral eh. Oo. Aralin mo talaga. Gaano katagal yan dito? Dito, Before pwedeng gamitin? ano lang eh, 3 weeks pwede na eh. Ah, talaga Pero sir. ito matagal na to. Kumbaga dagdag lang kami ng dagdag. Pwede mo lagyan ng kakawati yan. Meron kaming, hindi ang ginagamit ko malunggay. Malunggay. Yung isa dito malunggay. Tsaka yung seaweed. Yung seaweed. Oo, meron ako isa doon yun, seaweed yun. So, ang ano mo lang direct, pag gagamit sila, kailangan magta-try muna sila sa isang halaman. Ah, Kahit yung sa wetting agent, okay. may jadam sulfur pa eh. Huwag agad nilang ilalahat. Kasi nakaranas kami nun eh. Ginamitan namin, sunog ko, parang nasusunog yung na mainit. Dahon. Mm-mm. Pati yung mga hindi nagiging maganda performance. So, ang suggestion, i-ano mo siya. I-test mo Test muna. Ngayon ang inaaral ko yung yung pinaka insecticide niya, pesticide niya. Ang bala ko yung kakwate. Kakawati. Oo. Mag-e-extra ka diyan. Kasi ang isa sa tinuturo doon, tingnan mo sa paligid mo ano yung walang sira. Oo. Sigurado meron siyang natural na pesticide. Ito yung ginawa ko nung mapanood kita sa Taiwan. Kaya pinagpuputol ko. 'Di ba? Ang baba. Pinagpuputol ko. Bumunga. Bumunga. Ayan oh. Ayan oh. Nakita mo. Pag nakakatuwaan ko din putulin, putol lang ako ng putol. 'Di ba? Ang mali ko lang dito, hindi ako nag-apply ng fungicide, dapat meron. Ano naman siya, nag-kill naman eh. Tag-araw naman, Summer kaya naman matapang akong ano. Diba? Pag napanood kita, gagayahin kita eh. Ay, mag-maintain ka na ng ano. Actually, Pili ka babawasan ng ko pa ng sanga. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.